Good morning, kids! Welcome sa ating Quarter 2, Week 1. Ako nga pala si Teacher Precious Salet, ang inyong guro sa Musica 1. Ang layunin natin sa araw na ito ay malaman ang mababa at mataas na tunog. Ngunit bago yan, tayo muna mag-umpisa sa panalangin. Pagsamahin natin ang ating dalawang kamay, iyuko ang ulo, at ipikit ang mata. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen! Alam ko kayo ay marunong sumayaw at kumanta. Kaya may hinandog si teacher sa inyo na isang pagsasayaw at pagkakanta. Sabayan niyo si teacher ha. Handa na ba kayo? Okay, ito na. Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Tama yan! Gumiling pataas! Gumiling pababa! Ang galing nyo! Kung ikaw ay malungkot o kaya'y nababagot, huwag ka nang sumimangot, ang noo mo'y kukunot. Kalimutan ang problema at ikaw ay sasaya. Pag gumiling-giling, gumiling-giling ka. Ang galing-galing nyo! Gumiling pa kanan. Gumiling pa kaliwa. Tama yan! Hello everybody, how are you today? It's time to move your body and learn and play. Hello to my teacher, how are you today? I am gonna listen to what you say. Hello to my friends, how are you today? I am gonna share my toys with you today. Shake your head yes, shake your head no. Shake your head yes, shake your head no. Lift your arms up, put your arms down. Lift your arms up and shake it all around again. Up, put your arms down. Lift your arms up and shake it all around. Bend to the left, bend to the right, bend to the left, bend to the right. Ang gagaling at ang huhusay nyo naman sumayaw mga bata at kumanta. Hindi nagkamali si teacher na marunong kayo kumanta at sumayaw. Ayan. Dahil dyan, tayo naman dumako sa pagtatala ng liban. May lumiban ba sa klase ni teacher? Wala, lahat sila naririto, lahat kayo naririto at present. Dahil dyan, bigyan nyo ng 3 palakpak ang inyong sarili. 1, 2, 3. Yan. Dumako naman tayo sa rules at pamantayan sa klase. Tandaan nyo pa ba ang pamantayan natin sa klase? Diba meron tayong 5 pamantayan sa klase? Tandaan nyo pa ba yon? Sige nga. Ano ang una natin pamantayan sa klase? O sige, Jennifer. Mahusay. Laging magtaas ng kamay kung gusto sumagot para tawagin kayo ni teacher. Ano naman yung pangalawa nating pamantayan sa klase? O sige, Jessie. Very good. Laging maging
magalang. Laging gumamit ng po at opo. Huwag natin kakalimutan yan, ha? Ano naman yung pangatlo nating pamantayan sa klase? O sige, Joshua. Very good din si Joshua. Maging mabait sa guro at sa kaklase. Masama ang nakikipag-away. Good job. Ano naman yung pang-apat nating pamantayan sa klase? O sige, Marimel. Mahusay din si Marimel. Ito ay laging makinig sa nagsasalita o sa inyong guro. At huli, ano ang ating panlimang pamantayan sa klase? O sige, Judy. Mahusay din si Judy. Ito yung laging maging mapagbigay. Masama ang nagdadamot. Good job. Ayan, magbalik-aralin naman tayo sa nakaraang tinalakay natin. Tanda nyo pa ba ang nakaraang tinalakay natin? Tungkol iyon sa mga tunog ng hayop at ng mga bagay o yung mga bagay na sa kapaligiran natin, loob man ng bahay o labas ng bahay. Tanda nyo pa ba? O sige nga, maglaro tayo ng isang beses. Ipikit nyo ang iyong mata at pakinggan ng mabuti kung saan nagmumula ang tunog na iyon. Handa na ba kayo mga bata? Okay. Ito ang unang tunog. Saan kaya nagmumula ang tunog na ito? Good job! Ito ay nagmumula sa tunog na aso o dog. Mahusay, isa siyang hayop. Paano naman ang isang to? Very good. Ito naman ang nagmumula sa tunog ng bagay na orasan. Mahusay. Paano naman ang isang to? Very good din. Ito naman ay nagmumula sa tunog ng isang hayop na lion o leon. Ang husay. Paano ang isang pang to? Good job! Ito ay galing sa isang instrumentong tunog na drum. Halatang nakikinig at may natutunan kayo sa nakaraang tinalakay natin. At syempre, hindi pa doon natatapos yung ating balik-aralin. Meron pang hinanda si teacher sa inyo na isa pang gawain. Ngayon, papakuha ko kayo ng isang papel at lapis. Nakakuha na ba ang lahat? Ngayon, isulat nyo ang inyong mga pangalan. Huwag kakalimutan. Ang panuto natin ay pagtapatin ang mga bagay o hayop sa hanay A, ang tunog nito sa hanay B, sa pamamagitan ng pagsulat ng letra sa tamang sagot sa sagutang papel. Ayan. Magsulat na lang kayo ng 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5 sa inyong papel. Tapos na ba? Sige, magka-count si teacher. Dapat tapos na kayo at the count of 5 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Sa unang larawan natin, ano kaya sound niya? Ano kaya tunog niya sa hanay B? Ito ba yung A, kwak, kwak, kwak? Or B, ting, ting, ting? C, kring, kring, kring? D, klang, klang, klang? O E, pat, pat, pat? Alin kaya doon yung tunog niya? Tama! Ito yung letter C, number 1. Number 2 kaya? Ano kaya number 2? Letter? What letter is it? It's a letter
D. Klang, klang, klang. Ito yung isang bell. Eh, yung number 3 naman, ano kayang tunog ng number 3? Isa itong duck or bibe. Ano kayang tunog niya? Mahusay. Letter A. Kwak, kwak, kwak. Gagaling naman. Eh, yung number 4. Ano kayang tunog ng number 4? Tama. Ito yung tunog ng letter E. At huli, number 5. Anong tunog ng number 5? Ting, ting, ting. Ito ay letter B. Ayan. I think lahat kayo ay nakakuha ng 5 score. Kasi tama lahat ng inyong mga nasabi at nasagot sa inyong mga sagutang papel. Ngayon, dumako na tayo sa ating pangunahing layunin sa oras na ito. Ano ba ang ating layunin kanina? Ano ang sinabing teacher kanina ang layunin natin? Ang layunin natin ay malaman ang mababa at mataas na tunog. Handa na ba kayo? Okay. Sige nga, kung handa kayo, nanonood ba kayo ng SpongeBob SquarePants? Alam nyo ba ang unang tunog sa SpongeBob SquarePants? O, sige nga. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Good job. Okay. Ngayon, dumako na tayo sa ating pangunahing layunin. Bigyan nyo nga ako ng mga artista na kilala nyo na magaling kumanta. Sino? Si Bamboo. Sino pa? Si Lea Salonga. Si KZ. Sino pa? Coco Melon! Wow! Ang husay yun naman. Siyempre, si teacher din, meron ding halimbawa para sa inyo. Kilala nyo ba siya? Siya si Regine Velasquez. Sunod, si Sarah Geronimo at Morissette Amon. Yan, nakikita nyo ba sila sa TV o sa isang mga palabas? Yan, mga yan ay sikat na singer o mga awit. Meron silang matataas na boses. Pag-usapan na natin yung tungkol sa mababa at mataas na tunog o tono. Sa pag-awit, mahalaga ang pagsunod sa tama, taas, at babang tunog o tono upang makanta natin ang isang awitin ng maayos. Ang pitch ay tumutukoy sa mataas at mababang tunog o tono. Ito yung pinakamahalagang sangkap na gumagabay sa melodiya o melody. Alam nyo ba ibig sabihin ng melodiya o melody? Ibig sabihin nun ng melodiya, ito ay isang element o elemento ng musika na tumutukoy sa pagdaloy ng mataas at mababang mga tunog. In short, o sa maikling salita, tinatawag natin siyang tono ng isang kanta o tono ng isang awitin. Halimbawa ng mataas na tunog. Meron si teacher na kutsara at tindor. Pakinggan nyo mabuti kung ano ang mabubuong tunog gamit ang dalawang ito. Ayan, napakinggan nyo ba mabuti? Yan. Ito, ang tunog na iyon ay halimbawa ng mataas na tunog. Lagi niyong tandaan, ang mataas na tunog ay mayroong manipis at matinis na tunog. Paano naman ang mababang tunog? Meron si teacher na box dito. Ayan. Ito ang halimbawa ng mababang tunog. Ayan. Ayun ang mababang tunog. Ang mababang tunog ay pag malalago, kahit malakas pa ito, ay yun pa rin ay mababang tunog.
Diba? Narinig nyo ang kanilang pagkakaiba? Ang mataas na tunog ay merong manipis at matining na tunog. Pero, ang mababang tunog, kahit malakas ito, kapag malalagong, ito pa rin ay mababang tunog, mahusay. Alam niyo ba, ang mga iba't ibang uri sa ating kapaligiran or paligid ay mayroong mga iba't ibang tunog na mababa o mataas na tunog. Halimbawa, yung mga hayop, yung mga tunog ng sasakyan, mga tunog ng kalikasan o kapaligiran natin, o yung mga katunog na kagamitan o kasangkapan. Meron silang mga mabababa at matataas na tunog. Halimbawa ng mga to. Isa-isahin natin ang mga tunog nila, ha? Ayan. Una, meron tayong hindi mabuti. Meron siyang meron tayong spear drum. Siya ay mataas na tunog kasi matining ang boses niya o manipis. Paano naman ang baka? Tingnan nyo. Siya ay merong mababa o mataas? Mababang tunog. Paano naman ang isang kampana? Siya ay merong mababa o mataas? Mataas na tunog kasi matining o matinis o manipis ang kanyang tunog. Paano naman ang ibon? Pakinggan mabuti. Thanks for watching. Mahusay, siya ay merong mataas na tunog. Paano naman ang pusa? Sige nga. Ano ang pusa? Mataas ba o mababang tunog? Good job! Siya ay merong mataas na tunog kasi manipis at matinis ang tunog ng pusa. Ayan, nauunawaan na ba ang mababa at mataas na tunog? Naiintindihan na po ba? Sige, tandaan. Mataas ang tono o tunog kung manipis o matinis ang tunog. Pag malalagong, kahit malakas yan, ito pa rin ay tinatawag nating mababang tunog. Ang mga bagay, hayop at tao ay nakakalikha ng mataas at mababang tunog. Sa musika, sa music natin, ang mga tunog na mataas at mababa ay tinatawag nating tono. Sana naman may naiintindihan kayo sa ating talakayan ngayon patungkol sa mababa at mataas na tono. Ngayon, dadako na tayo sa ating mga gawain. Ang unang gawain natin ay pakinggan ang mga tunog ng mabuti at kulayan ang high kung ang tunog ay mataas. At kulayan naman ang low kung ang tunog ay mababa. Naiintindihan ba? Okay, sa unang larawan, meron tayong barko. Ano siya? Mataas o mababa? Kukulayan ba natin siyang high kung mataas o low kung mababa? Mahusay, siya ay low o mababang tunog. Paano naman ang pusa? Meron siyang mataas o mababang tunog. Anong kukulayan natin? High o low? Siya ay High. manipis at matinis ang kanyang tunog. Paano naman ang manok? High o low?
Tama, kukulayan natin siya ng high. Kasi katulad siya ng pusa na meron din siyang manipis at matining na boses. Paano naman ang lion? Ito ba ay mababa o mataas na? Kukulayan ba natin yung high o ang low? Tama, kukulayan natin ang low kasi malakas man pero mababa pa rin ang nabibigay niyang tunog. Very good. Okay, sunod. Meron tayong takore. Ano siya, mababa o mataas na tunog? Alin ang kukulayan natin? Low o high? Good job! Kukulayan natin siya ng high. Kasi kapag kumukulo na yung water o yung tubig sa loob ng takore, di ba meron siyang binibigay ng ting? Isa siyang manipis o matining na tunog. Sunod, meron tayong pito. Ayan, ang pito. Nakarinig na ba kayo ng pito? Ayan, ang tunog ng pito. Ito ba ay mababa o mataas na tunog? Anong kukulayan natin? Low o high? Very good. Kukulayan natin ang high kasi siya ay mataas na tunog. Manghuhusay. Dahil dyan, bigyan nyo nga ang inyong sarili na magaling clap. Alam nyo ba ang magaling clap? Ganito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Kayo nga. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Ang hupusay talaga ng aking mga estudyante. Ako naman tayo sa ating pangalawang gawain. Dahil tapos na natin ang unang gawain, syempre meron pa tayong pangalawang gawain. Sa pangalawang gawain ay meron tayong mga larawan at titingnan nyo mabuti kung ang mga larawan ng hayop o bagay ay nagbibigay ba ng tunog ng mataas o mababa. Lalagyan nyo ng check ang patlang kung ito ay mataas. Kapag mababa naman, lalagyan nyo ng X. Naintindihan ba? Okay, sa number 1, meron tayong symbols. Ang symbols ba ay nagbibigay ng mataas o mababa? Check ba o X? Lalagyan natin siya ng X. Kasi siya ay mababang tunog. Paano naman sa number 2 natin? Ito ba ay check or X? Ito ay isang instrumento na violin. Ito ay check kasi mataas ang kanyang tunog. Paano naman sa pangatlo? Meron tayong tren, isang transportasyon. Ito ba ay mataas o mababang tunog? X ba o check? X kasi meron siyang mababang tunog. Sunod, meron tayong kalabaw. Yung kalabaw ba ay merong mababa o mataas na tunog? Ano yung susulat natin? Check or X? Mahusay, ilalagay natin ay X kasi ang kalabaw ay merong mababang tunog po. Sunod, number 5, meron tayong ibon. Anong meron sa ibon? Mababa o mataas? Check, kasi meron siyang mataas na tunog po. Kaya, check siya. Ang husay. Ngayon, meron bang naka-perfect? Ayan, dahil dyan, bigyan natin ng palakpakan ang mga naka-perfect. Mahuhusay sila at nakikinig sila sa ating talakayan ngayon. Ngayon, dadako na tayo sa ating pangatlong gawain. Sa pangatlong gawain natin ay
Maguguhit kayo ng bituin kung ang tunog ng hayop o bagay ay nagbibigay ng mataas na tunog at diamante naman kung ito ay mababang tunog. Naintindihan ba? Bituin kapag mataas, diamante kapag mababa. Number 1, meron tayong pato. Ang pato ba ay mataas o mababang tunog? Anong gagamitin natin, bituin o diamante? Mahusay, diamante kasi meron siyang mababang tunog lamang. How about sa number 2? Meron siyang ambulansya. Meron tayong ambulansya. Ito ba ay bituin o diamante? Ito ay isang diamante kasi meron siyang mababang tunog kahit siya'y malakas. Sa pangatlo, meron tayong flute. Mababa ba to o mataas na tunog? Alin ang idodrawing natin? Yung diamante ba o yung star? O yung bituin? Siyempre, yung bituin. Kasi ito ay isang mataas na tunog. Sunod, meron tayong number 4 na tuba. Ang tuba ba ay bituin o diamante? Siya ay diamante kasi mababa ang kanyang tunog kahit malakas ang binibigay niyang tunog din. And number 5, sa number 5 natin ay meron tayong barko. Ito bang barko ay mataas or mababang tunog? Alin ang i-drawing natin, bituin o diamante? Tama, i-drawing natin ang diamante. Kasi kahit malakas ang binibigay ng tunog ng barko, ay mababa pa rin ito. Mahusay ang gagaling ninyo. Palakpakan nyo naman ang inyong mga sarili. Bago tayo pumunta sa ating pang-apat at huling gawain, may tatanong muna sa inyo si teacher. Ano ang ating pinag-aralan sa araw na ito? Natatandaan nyo ba? Nakikinig po ba kayo? O sige, Joshua, ano ang pinag-aralan natin sa araw na ito? Patungkol saan? Very good! Patungkol sa mababa at mataas na tunog. Very good! Mahusay, nakikinig si Joshua. Sa pangalawa naman, bakit mahalaga naman malaman natin ang bawat tunog ng mga nasa paligid natin? Bakit mahalaga? Sige nga, sino makakasagot? Sige, Jennifer. Very good si Jennifer. Kailangan natin malaman ang mga tunog sa ating paligid kasi dito natin malalaman kung ano ba ang mga taglay nilang tunog at kung meron ba silang mababa o mataas na tunog. Sa ating pangatlo, tanong, ano ang kahalagahan ng mababa at mataas na tunog o tono sa ating pagsasalita? Bakit nga ba mahalaga? Sige, si teacher na sasagot. Mahalaga ang mababa at mataas na tunog sa pagsasalita para malaman natin kung galit ba si teacher o masaya si teacher. Ganon yun. Hindi. Mahalaga yun para meron tayong tamang pagsasalita. Katulad sa pagkanta, di ba? Sabi ni teacher kanina, kapag alam natin ang mababa at mataas na tono, makakanta natin ng maayos ang isang awitin. Ganon din sa ating boses o sa pagsasalita. Meron tayong tamang pananalita, pagbigkas ng mga salita. May pagdiin sa ating mga salita. Naiintindihan po ba? Ngayon, dadako na tayo sa ating pang-apat na
gawain. Ang isulat ang MB kung ang larawan ay tumutukoy sa mababang tunog. At MT naman kung ito ay mataas na tunog. O sa number 1, meron tayong baka. Ano ang sagot? Very good. Ito ay isang MB. Siya ay mayroong mababang tunog. Sa number 2, meron tayong eroplano. Very good. Meron siyang mababang tunog. Kaya ang isusulat natin ay MB. Good job. Sa number 3, meron tayong xylophone. Ano isusulat? MT or MB? MT, mahusay kasi mataas din ang kanyang tunog. Medyo matining at manipis. Ayan. Sa number 4, meron tayong triangle. Ano ang tunog niya? Mababa o mataas? Ang susulat natin ay MT kasi siya ay mataas ang tunog. Sa number 5, meron tayong lion again. Sige, tingnan ko lang kung hindi nyo pa masagot yan. Kayo na pa yung lion. Siya ay merong mataas o mababang tunog? Siya ay merong mababang tunog. Ang huhusay. May naka-perfect na ba ngayon? Lahat ba ay naka-perfect na talaga? Wow! Ang inyong guro ay naggagalak na malaman na ang lahat ng estudyante niya ay naka-perfect sa uling gawain natin. Dahil dyan, bigyan nyo nga ulit ng inyong sarili na ang galing-galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing. Very good. Meron si teacher na hinanda sa inyong takdang aralin. Gagawin nyo ito, magbigay ng taglimang halimbawa ng mataas at mababang tono. Isusulat nyo ito sa inyong mga kwaderno at papakita sa akin bukas. Okay, chichika ni teacher to bukas. Ayan, yun lamang mga bata, tayo na'y manalangin ng ating pagtatapos. Pagsama natin ating mga kamay. Bow your head and close our eyes. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Okay, maraming salamat mga bata. Naway may mga natutunan kayo. Sa muling pagkikita, paalam!